Desert fish farming po ang ating pag-uusapan ngayon dito sa video na ito. Ito ang aking dadalhin sa inyo. Kaya sa ngayon mga kaibigan, nasa loob ako ng isang fish farm na naman dito sa Riyadh. At sa pagkakataong ito, nandito ako ngayon sa Masraa Juwara Tibrak Al Samak. O kaya sa English, ito ang Joel Tibrak Fish Farm. Para matuto at malaman natin kung paano ba sila nag-aalaga ng isda sa gitna ng disyerto. So, because this time I'm bringing you another farm here in Tibrak. I think Tibrak is still part of Masamiya. I'm not so sure of that, but I think yes. So, I'm featuring this farm, the Jovel Fish Farm here in Tibrak, Masamiya, Riyadh. And watch out, I'm sharing with you again how do the fish farmers actually are able to produce quality fresh fish that we buy in the market. So join me, and this is another exciting discovery that I had here in Tibrak. Nakikita nyo po sa aking harapan, abalang-abala ang mga manggagawa dito sa fish farm, nanghuhuli ng isda. Siniseparate nila ang mga isda base sa pakalaki nito at inihahanda para dalhin na sa market. Siya nga pala, itong Joel Fish Farm ay iba yung klase ang pamamaraan ng kanilang fish farming. Kung natatandaan nyo, meron akong binisita noon na isang fish farm din sa Mahigasab. Yun ay indoor fish farm. Ang Joel Fish Farm po ay outdoor fish farm using concrete ponds in an open space. Kaya natural na natural ang pag-aalaga nila ng tilapia. Sa nakikita ko po ngayon, ang paraan ng kanilang pag-aalaga ng tilapia ay kaparehas din ng mga fish growers sa Pilipinas. Ang pagkakaiba nga lang ay gumagamit sila ng concrete ponds. Siyempre natural yan kasi hindi tayo sa wetlands. Hindi kagaya sa Pilipinas na talagang masasabi natin ang Pilipinas ay wetland. At yan ang rason kaya kinakailangan nilang mag-construct ng concrete ponds. Siya nga pala, hindi sila gumagamit ng recycled water. Ang kanilang tubig na inilalagay sa bawat concrete pond ay bagong extract galing yung underground water. At para naman sa mga wastewaters, meron silang collection pond, doon nila yan pinapabuhos. Kagaya ng ilang mga fish ponds, fish farms dito sa Riyadh, talagang mataas ang kanilang standard pagdating sa proper health, environment, and sanitation. Ito pong tilapia na napoproduce dito, ayon sa kanila, ito yung tinatawag na tilapia Thailandi o kaya tilapia galing sa Thailand. Kasi meron pa silang isang uri dito ng isda, yung parang tilapia rin, ngunit tinatawag nilang bilini. अव्वल अपॉइंटमेंट होती है, पहले तारीख लेना पड़ेगा। तारीख मौजूद मैडम, खाली तारीख अभी माफी खाली नहीं है तारीख। कुल्लू नंबर की सभी रमजान रमजान They are producing here 5 tons of tilapia every month on average. Average because there are also periods when fish are still not in harvest size. Of course, they don't harvest yet. But during peak harvest period, they produce higher than 5 tons.
Nail tila isada. Dulungi. Gulon eh. Galing po doon sa Tilapia, Thailand, lumipit kami ngayon dito sa fish pond ng Bilini. Ito yung tinatawag na Bilini. Ang akala ko nga tilapia rin siya, ngunit iba nga talaga. Ang itsura ay parang kombinasyon ng tilapia at carp. Pero mas mukhang tilapia siya. Tilapia ballini. Balini. This inside egg. Viagra. هذا Viagra. Yeah. هذا أكل سنسو Viagra. Well, I will come back. Keep coming back here. At kung gusto nyo ng itlog ng isda o kaya yung sa English tinatawag yan na fish roe, ang kailangan nyo itong bilini. Iyan ang nagpuproduce ng maraming itlog ng isda. Ayon kay Abu Yusuf, ang farm manager. At take note, aphrodisiac daw yan. Kaya nagbibiro nga si Abu Yusuf na para raw yan na Viagra. Tilapia. This color. 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 Huh? And the color. The color is different. Not same. Ada inside egg. Inside egg. Jewel Fish Farm also breeds ornamental or freshwater aquarium fishes. What they have here are silver molly, black molly, red, golden molly, and actually guys, I am not so familiar with the names and species of fishes. So I'm showing you here what they have with this underwater shots I did inside the farm. At dito rin sa loob ng Jewel Tebrac Fish Farm, makakakita kayo ng iba't ibang uri ng mga migratory birds gaya ng white herons. Ano bang Tagalog ng white herons? Ang alam ko niyan, pagak. May kanta nga tayong pag puti ng uwak, pag itim ng pagak. So, correct me if I am wrong. Pero doon kasi sa amin, ang tawag namin dyan ay talaud. You are probably asking about the water supply to the ponds. As I said earlier, that the farm is extracting underground waters. And you know what? They don't need filtration because the acidity value present in the water here in Tebrac is within the range of tolerable pH content that is not harmful to human bodies. That's why the fishes are thriving. And to be exact, waters in different places in Saudi Arabia have different acidity volumes. In some areas, they have high acidity rate and high pH value. So, the farmers actually need to filter the waters. But in the case of Jewel Tebrac Fish Farm, they don't need that.